Game 5 ng semifinals kontra Ginebra at Bolts. Scottie Thompson, may pinaiyak na player ng Meralco sa block na ginawa niya. Muntik pa nga daw silang magpang-abot nito sa dugout dahil hindi daw ito nagustuhan ni Bates. Ito ay ayon sa isang source. Pero bago ang lahat mga ka-O-Sports, pakisuportahan na aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayong ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Sinimulan niya ni Raymond Anmansan ang pag-score sa Game 5 ng larong ito. Pero si Sistan at Eli Tenorio ay nag-contribute na rin ng maaga para sa Jeans. May nagawa pa ngang highlights itong si Stanley Pringle at naiwan niya sa isang play itong si Banchero. Ito nga yung kagandahan kay Stanley mga ka-O-Sports. Parang nakukuha na niya na ulit ang laro niya. At wala na nga siyang takot dumrive sa loob ng court. Wala na ngang nagawa itong si Banchero kung hindi mapatingin na lang sa highlight ng ginawa nga sa kanya ni Pringle. Pero eto ngang si Bates na dahan-dahan na ngang tinitrain ng Bolts ay nabibigyan na nga ng playing time sa team nila at nasasanay na nga sa ganitong stage. Malaking bonus nga ang nagagawa niya dahil sa puntos na naitutulong niya agad sa team. Pero hindi naman pumayag itong si Japet dahil may nagawa naman siyang posterized dunk dito nga sa kanya at ginawa lang siyang bata dun sa play na yon. Natapos ang first quarter ng 19-22 in favor of Ginebra. Sa second quarter mga ka-O-Sports, dito dahan-dahan na nakakabawi at nakuha na ng Bolts ang rhythm nila. Magandang ball movement ang ginawa nga nila dito at halos 3-point shot ang nagawa nila. Para nga din naging quarter nga itong si Banchero dahil sa sunod-sunod na basket na nagagawa niya. 12 points ang nagawa niya dito sa buong second quarter kaya nakahabol ang Bolts at nakuha nila agad ang big lead. Napakahamot ulo na nga lang itong si Coach Tim sa nakita niya dahil kahit anong higpit ng depensa nila dito kay Banchero ay nakakiscore pa nga din ito. Para naman sa Jeans, itong si Sistan hindi sumuko at gumawa ng paraan para makadikit nga dito sa laro. Kasama na nga dyan itong si Nards Pinto na may buzzer beater 3 na nagawa bago nga matapos ang second quarter. Kahit pa paano mga ka-O-Sports, napababa sa single digit ang kalamangan ng Bolts dito sa halftime. Pagpasok ng third quarter naman, gumana naman ang magandang ball movement ng Bolts at lumobo na naman ang kalamangan nila. Si Andrew Karam na naging magic bunot nga dito sa quarter na ito. Tapos si Cliff Hodge, saman mo na nga dyan si Chris Newsome na naka-execute ng pick and roll. Kaya naka-score nga sila ng easy basket. 2 beses nga nila ito nagawa at si Karam naman ang gumawa nito sa second play. Napangiti na nga lang itong si Cliff Hodge dahil alam niyang nautakan niya ang players ng Jeans. Pero 5-minute mark, doon nakahabol ang Jeans dahil nga dahan-dahan nga silang nakaka-score at 7-0 na ang nagawa nila. Doon na sila nabuhayan ng gusto at nakakuha na nga ng rhythm. More on half-court play sila nakaka-score mga ka-O-Sports sa pansin ko dahil hindi nga effective kapag sinasabayan nila sa speed ang Bolts. At tumulong na nga din itong si Mav Ahamnisa sa third quarter. Si Sistan tila naging master na ng perimeter jump shot dahil nga sa nagiging deadly na nga siya pagdating doon. Tapos itong si Eli Tenorio may nagawa na naman ngang buzzer beater 3 bago matapos ang third quarter. Pangalawang buzzer beater na nga ito ng Ginebra. 67-69 in favor of sa Bolts pa din. Last quarter mga ka-O-Sports, nagpatuloy ang magandang run ng Jeans at sina Sistan at Maverick Ahamnisi pa din ang gumagawa nga sa score sa kanila. Akala nga nung una ay tsamba lang ang nagagawang jump shot ni Sistan, pero dito 3 beses pa din niya nga ito nagawa. At sabi niya nga, binabasa niya lang ang depensa ng kalaban kaya nagagawa niya nga ang mga jump shot at todo ensayo nga din siya sa practice at mabuti nga nag-take effect ito sa laro nila. Si Thompson nag-contribute na din dito sa very crucial stage at 3-point shot na nga ang nagawa niya. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga ang bulusok ng Jeans at sila na nga ang nanalo. Lamang na nga sila sa series ng 3-2. Halos maiyak pa nga itong si Bates na nagawa ni Thompson dahil sa block niya sa last minute ng fourth quarter. Kaso natawagan na nga ng foul itong si Scottie. Nagawa pa nga i-challenge ni Coach Tim ang nangyari pero unsuccessful nga. Pero ganun pa man, good win ito sa Jeans dahil comeback ang nagawa nila dahil tambak na nga sila ng 15 points pero nagawa pa rin nilang manalo sa game. Pero yun yung mga ka-O-Sports, muntik na nga daw magpang-abot itong si Bates at Scottie Thompson sa dugout dahil ayon nga sa isang source, hindi daw nagustuhan ito ni Bates at parang napikon nga daw ito.
Mabuti na nga lang ay may mga umawat na players at hindi na nga ito lumala.